Inihayag ng Food and Drug Administration o FDA kahapon, February 16, na ang off-label na paggamit ng mga gamot o ang paggamit ng isang gamot na hindi opisyal na aprobado o para sa ibang layunin kaysa sa layuning itinakda ng gamot ay hindi maaaring parusahan dito sa Pilipinas dahil walang batas na nagpapataw para dito sa kasalukuyan. Nababahala tuloy ang ahensya na baka lumaganap ang nasabing medical malpractice kahit na base ito sa kasunduan ng isang doktor at pasyente. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni FDA Director General Dr. Samuel Zacate kung paano nangyayari ang ganitong gawain sa medical sector at ang mga komplikasyon kung patuloy na mangyayari ang nasabing practice. May mga doktor umano na nagre-reseta ng isang gamot na para sa diabetes sa isang pasyente, ngunit ginagamit ito ng individual para sa pagpapaputi ng balat. Ayon kay Zacate na hindi maaaring parusahan ng mga otoridad ang isang doktor na gumagawa ng nasabing off-label dahil wala pang batas na nailalabas para rito. Dagdag pa ng opisyal, maaaring ituring na isang medical malpractice ang nasabing gawain na nauuso sa sektor. Nauna nang nagbabala si Department of Health Secretary Ted Herbosa ukol sa panganib ng paggamit ng intravenous o IV glutathione na karaniwang tinatangkilik ng ibang tao bilang pampaputi. Ayon sa kagawaran, hindi aprobado ng FDA ang nasabing gamot na gamitin bilang pampaputi ng balat. Ang IV glutathione umano ay posibleng magpaputi ng balat at magpapakita ng epekto sa tao upang mag-itsurang Caucasian ito. Ngunit maaari nitong masira ang mga bato ng isang individual na iinom nito at ang masaklap ay humantong pa sa kamatayan. Binigyang diin ni Secretary Herbosa na ang IV glutathione ay hindi ligtas gamitin sa mga klinika, kundi dinisenyo lamang ito para gamitin sa mga ospital dahil karaniwang ginagamit ito bilang rescue medicine para sa mga komplikasyon ng chemotherapy sa cancer. Dagdag pa ng kalihim, kung mayroong gumagamit ng nasabing gamot, ito ay iligal at hindi ligtas gamitin ng isang doktor para ireseta sa isang pasyente na hindi nauukol sa gamit nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.